Ang alamat ni Kelso, isang pamana na nabuo sa arena ng sabungan. Ang pangalang Walter Kelso ay nag-uugong sa kasaysayan ng mga game foul. Kahit na pumanaw na siya noong 1964, ang kanyang pamana ay patuloy na nag-iimpluwensya sa mundo ng sabungan sa pamamagitan ng matibay na lahi ng Kelso game foul. Hindi tulad ng maraming mga breeder na nakatuon sa pagpapanatili ng dalisay ng mga linya ng dugo, si Kelso, na nakikipaglaban sa pangalang all-rounder, ay nagampon ng isang kakaibang diskarte na nagbibigay prioridad sa pagganap kaysa sa linya ng lahi. Ang makabagong estratehiya na ito, kasama ang matalinong pagpaparami, ay nagresulta sa paglikha ng isang nangingibabaw na lahi ng manok na patuloy na hinahangad hanggang ngayon. Ang filosofiya sa pagpaparami ni Kelso ay nakaugat sa pragmatismo. Tiningnan niya ang bawat pakikipaglaban ng mga manok hindi lamang bilang isang paligsahan, kundi bilang isang mahalagang pagsubok para sa kanyang programa sa pagpaparami. Nang mana-mana niya ang mga Clarets, Maddie Jean Grace, at Texas Rangers mula kay John Maddie Jean noong 1942, sa halip na panatilihin ang kanilang kadalisayan, agad na nagsimula si Kelso na magpasok ng mga bagong linya ng dugo. Ang kanyang pamamaraan ay nagsasangkot ng pagmamasid sa mga manok sa aksyon, pagpili ng mga nagpapakita ng pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, at pagkatapos ay pagpaparami sa kanila sa mga kapatid na babae ng kanyang pinakamahusay na mga manok sa pakikipaglaban. Ang prosesong ito, habang nagreresulta sa maraming hindi matagumpay na pagpaparami at mga itinapon na manok, ay humahantong sa pag-unlad ng out-and-out Kelso family. Ang out-and-out Kelsos ay nailalarawan sa pamamagitan ng ilang mga pare-parehong katangian. Karaniwan silang mga itim na dibdib na pula na nagpapakita ng iba't ibang mga kulay mula sa malalim na mahogany hanggang sa mas magaan na pula. Ang kanilang mga binti ay karaniwang puti o dilaw, at mayroon silang alinman sa mga piko o straight comb. Ang isang natatanging marka ng out-and-out line ay ang pagkakaroon ng mga marka sa panlabas na web ng parehong mga paa. Ang mahigpit na proseso ng pagpili na ito, na nakatuon sa pare-parehong pagganap sa arena ng sabungan, ay nagresulta sa isang lahi na nagmamayabang ng kahangahangang 85% na rate ng panalo sa mga pangunahing kompetisyon sa pagitan ng 1947 at 1953. Ang programa sa pagpaparami ni Kelso ay hindi lamang umaasa sa kanyang unang stock. Aktibo siyang naghanap at nagsama ng iba pang mga kilalang linya ng dugo. Ang isang makabuluhang karagdagan ay ang typewriter line, na nakuha matapos masaksihan ang kahangahangang pagganap nito sa 1940 Orlando Tournament. Ang typewriters, na isang komplikadong cross ng Marsh Butcher, Irish Blues, Grove White Hackle, Marsh Grace Feeders, at Santo Domingo Grace, ay nagpayaman pa sa genetic diversity ng Kelso strain. Ang mga ito ay cross sa mga Claret Roundhead hens ni Hill McClanahan, na nagpapalakas pa sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ng linya. Ang isa pang mahalagang karagdagan ay nagmula sa Yankee Clipper line, na nakuha mula kay Bobby Schlesinger pagkatapos ng isang matagumpay na pagkikita sa 1942 Orlando Tournament. Ang mga manok na ito, na nagmula sa isang cross sa pagitan ng Clarets at Albany Fowl ni Dan O'Connell, isang halo ng Hatch, Foley's Ginger, Roundhead, at posibleng mga linya ng dugo ng Pine White Hackle, na pinagsama sa isang Hardy Mahogany Cock, ay napatunayang isang mahalagang bahagi sa paglikha ng out-and-out Kelso. Ang pagpaparami ng isang Yankee Clipper Cock sa mga left-out Kelso hens ay nagbunga ng pundasyon ng stock para sa lubos na matagumpay na out-and-out line. Ang tagumpay ng Kelso strain ay malinaw na ipinakita sa kanilang pagganap sa Oaklawn Derby. Noong 1951, si Olander, ang entry ni Kelso, ay nakamit ang isang kahangahangang 10 panalo at 2 pagkatalo, na may isang out-and-out cup na nanalo ng parehong isang panimulang laban at ang nagpapasyang laban, sa kabila ng pagdurusan ng sirang pakpak sa proseso. Ang Broke Wing Cup na ito ay naging isang karagdagang mapagkukunan ng stock ng pagpaparami, na nagbunga ng mga manok na patuloy na nangingibabaw sa mga sumunod na Oaklawn Derbies, na nagtatapos sa isang panalo para sa unang pwesto noong 1956. Ang kapansin-pansing pagkakatulad ng panalong ito, kung saan ang mga manok na nanalo ay pinalaki mula sa isang buong kapatid ng mga nanalo ni Kelso, ay nagbibigay diin sa pambihirang kalidad ng Kelso bloodline. Noong 1957, ini-advertise ni Kelso ang kanyang buong stock para ibenta, maliban sa mga manok na kailangan para sa kanyang mga nakatoong pakikipag-ugnayan, na binibigyang diin ang mga linya ng dugo ng Murphy, McClanahan, Claret, at Albany. Ang pagpapakalat ng kanyang mga manok, kasama ang pinag-uusap ang pagbebenta ng Broke Wing Yard para sa isang malaking halaga, ay nagmarka ng katapusan ng isang panahon, ngunit ang nagtatagal na epekto ng mga makabagong pamamaraan sa pagpaparami ni Walter Kelso at ang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang mga game foul ay patuloy na humuhubog sa mundo ng sabungan hanggang sa ngayon.
Ang kanyang pamana ay nagsisilbing patunay sa kapangyarihan ng performance-driven breeding at ang nagtatagal na impluwensya ng isang tunay na maverick sa mundo ng mga game fowl.